Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagnanalo nga raw si Donald Trump sa pagkapangulo sa bansang Amerika ay malalagot raw si House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa sa post ng political commentator na si Crisette Laureta Chu, kung sino man ang manalo, ang request ko lang is maimbestigahan si Romualdez sa heavy luggage bribery issue ng Okada. Tapos dyan na lang siya ikulong sa US para peaceful na kami dito. Unquote. Kabahan ng araw ang mga loyalista dahil projected winner na si Donald Trump ng USA. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila kabahan ng araw ang mga loyalista ng kampo ni Speaker Martin Romualdez dahil projected winner na si Donald Trump sa USA. Hindi lingid sa ating kaalaman, nagalit umano ang mga loyalista kay Donald Trump dahil mismong si Donald Trump ay taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkalat pa nga sa mundo ng social media ang mga post na kung saan ay gustong-gusto nito si former President Rodrigo Duterte. Ayon pa sa post ni Crisette Laureta Chu, "Tell Rodrigo, I like him very much. Okay, Mr. Trump, let's freeze the account." Former President Rodrigo Duterte and former US President Donald Trump, who is currently leading in the US election with 247 electoral votes, has been a good friend through the years. Trump has expressed his delight in FPRRD's tough leadership. Unquote. Di rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang opinyon. Basta sa kanyang Facebook post, "How might Donald Trump's return to the White House impact the Philippines' political landscape, particularly regarding its stance on China's alliance with the US and the positioning of influential political families like the Dutertes?" Unquote. Pero bakit nga ba humanga si Donald Trump sa mga Duterte? Yun pa sa post ni Optic Politics, "The Dutertes' mastery of presence and absence as power moves. The Dutertes have unmatched talent for turning both presence and absence into tools of power and control. These were political skills was on full display when Vice President Sara Duterte alternately attended and skipped session in both the Senate and House Representatives. Her selective appearance were not moments of evasion, but acts of strategy, each absence making her present resonate more." Similarly, former President Rodrigo Duterte's calculated appearance at the Senate was a masterstroke, a show of strength that not only guided the direction of investigation, but also dictated its tune and ultimately its conclusion. The father-daughter tandem has refined the art of leveraging any situation of their advantage. Their critics, on the other hand, seems bereft of this instinctive strategy, spending every opportunity to pursue their vendetta only to fall short, tangled in their own missteps, while adversaries grit away with relentless attacks. The Dutertes have emerged resilient, their influence and charisma intensifying with each new attempt to undermine them. This phenomenon is not mere chance. It is a testament to the trust the public has built with the Dutertes. For every stone thrown, the Dutertes responds with a deep political touch not only deepens public admiration, while their opponents, no matter how much they doctor trust rating or fabricated popularity surveys, struggle to shake the public growing disdain. This battle, the more the opposition pushes to tarnish the Dutertes, the more luminous the Dutertes' image become in the eyes of Filipinos, solidifying their place as icons in the public consciousness. It is clear that those who aim to bring down the Dutertes have overestimated their reach and underestimated the resilience of their target. They failed to grasp that power is not merely about holding office or being physically present. Through political influence, as the Duterte have shown, lies in knowing when to step forward and when to step back, letting their absence speak how as loud as their present. This is a lesson their adversaries are far from mastering, and one that ultimately lead to their own raveling.
unquote. Pero napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa pagiging panalo ni Trump bilang bagong presidente ng Amerika ay mababago ang political landscape sa Pilipinas. Naging malakas ang loob ni PBBM at Kampon dahil sa pledge support ng Biden admin. Ang pagkapanalo ni Trump will die down the threat of ICC against Duterte. It may extinguish the fire of impeachment against VP. Hindi na mapakali ang grupo ni PBBM. Mas na-appreciate ng mga kano si Trump nung naupo si Biden, kaya nanalo siya ulit. Akala nila mas gaganda ang buhay nila kay Biden, pero nabudol din sila. Kung pwedeng 2 termino lang ang presidente ng Pilipinas, tiyak mananalo si Duterte dahil mas na-appreciate lalo siya ng mga Pilipino ngayong natikman ng taong bayan kung paano ang mabudol. Malaki ang respeto ni Donald Trump kay FTRRD and he don't like his military's life in war if possible. He value his soldier like FTRRD valued RPNP and military's life too. Tamba, humanda ka sa foreign policy ni Trump. Malakas makimarites yan. Ayaw niya ng korap. Unquote. Ibibigay ko kay Trump ang pulburon video at ang ebidensya ng heavy luggage. Well, gawin natin yan. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? I remember, pumunta ako sa Nordstrom. Was it Nordstrom in Ontario? Okay? Eto Nordstrom, Ontario. May mga nagnanakaw talaga. Mayroong sales lady or staff, Pilipino. May mga nagnanakaw, nagsha-shoplift. Sabi ko kay ate, sabi ko na ganun. Madam, sabi ko, bakit wala kayong pakialam dun sa mga nagnanakaw? Yung mga nandurukot. Anong sagot niya? Naku, day, itatay ako ba yung buhay ko niyan? Mapatay ako dyan. Papakawalan din naman yan ng mga polis. Sabi, doon ko nga nalaman noon nasabi niya, naku, kapag below 950 yan, pabalik-balik lang ng mga yan. Magnanakaw, huhulihin, pakakawalan, magnanakaw, huhulihin. So ngayon, hinigpitan na yung, yung batas para dyan. So, mas malupit na parusa. Hindi na yung misdemeanor na. So good yun. So anyway, balik tayo kay Lolo Trump. Alright? Masaya ba kayo? Paano ng frozen assets? Sabi ni Scarlett O'Hara. Baka matunaw na nga. Okay, matunaw na. Strict si Trump. That's good all about business. Parang si Duterte si Trump. Alam mo, gusto ko lang kay President Trump. Siyempre sabi, hindi naman lahat ng ginagawa niya is perfect. Katulad din naman yan kay Pangulong Duterte. Kasi pro-life siya. And also, gusto niya ibalik yung Made in America. Gusto niya ibalik yung jobs sa mga Amerikano. Kasi pag nandito ka na, mga palangga, mararamdaman mo, you're part of the country. Kasi even though lumaki tayo sa Pilipinas, like ako, di ba, citizen ako ng Amerika, I love my country. I love both. Di ba, kung ano yung makakaganda sa Amerika, yun yan ako, makakaganda sa Pilipinas, doon din ako. Ano pa yung policy ni Trump? Ayaw niya ng gera. Di ba? Ayaw niya ng bang, bang, bang. Kaya yun, isa sa mga sinuportahan ko, yung mga pagpapadala dyan ng mga Amerikano, yan, Edgar Sites na yan, ayaw ni Trump ng ganyan. I am looking forward talaga na i-pull out niya yung mga Amerikano dyan. Kasi di ba kaya naman nandiyan yan para preparation para jonggahin ang China, di ba? Kung naalala ninyo, panahon ni Trump, walang hindi nagkagera ang Amerika. Walang Ukraine, panahon ni Biden yan. So ang daming consideration kung bakit good point ito. It's not only for American people, but for Filipino people. Syempre may pros and cons yan. But ganun pa man, I'm so excited. Alam mo, habang pinapanood ko kanina mga palangga. Okay? Habang pinapanood ko kanina, ang pagkapanalo ni Trump, dami naglalaro sa isip ko. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania. Ang sabihin ko na si Lisa Tanas ay kidnapper. Ang daming ebidensya eh. Sabi ko, susulat kaya ako kay Melania o kay Trump o pupunta ako sa Washington DC. Ipapadala ko yung heavy luggage, bribery document and everything. Ipapadala ko yung authenticated ni Bangag na nagpupulburon siya. Well, I decided I have to do it by hook or by crook. Pumunta ako ng Florida. Diba? Magkatok ako sa bahay niya. Lolo Trump, I'm here. Ito yung authenticated bag. Ang daming naglalaro sa isipan ko talaga kanina. Tapos, imagine mo, pareho kami ni Trump eh. Wow, nakaliba. Anong kinapareho namin ni Trump? Gusto siyang gurgurin. Di ba? Sabi nga niya, may mission siya. I think, God has plan. Yung speech sa kanina na bakit buhay pa siya or something. Di ba gusto siyang gurgurin? Kinakasuhan siya kasi very vocal siya. Di ba tinanggal nga yung mga Facebook account niya, pinagtatanggal nga yung X account niya. Kung hindi pa nga take over ni Elon Musk yung X or yung Twitter, di ba? Hindi pa nakabalik yan. Pinagtatagal sila, shutdown tayo. Ang daming, it's the same Elon, kaya si Elon, di ba? Gusto din siyang ipa-deport. Ang daming ini-issue kay Elon dahil sinuportahan niya si Mark. Okay, si Trump. So, gusto siya ipa-deport.
anuhin yung business niya, kinakancel and everything. So may pagkakapareho kami. Ang problema kasi sa Democrats, sorry doon sa mga palangga ko Democrats, hindi kasi, hindi naman kayo lahat, hindi sila lumalaban ng parehas. Kung napapanood nyo lang, buwisit na buwisit ako, yung mga Democrats, hindi to lahat yung mga ulo lang. Alam mo yung ginagawa nila prior sa election? Pinagbubunot nila palangga yung mga banner doon sa mga bahay-bahay. At nakakatawa, yung nagbubunot, nakita ko doon sa reel, ang nagbubunot ng mga placards ni Trump or mga, mga banner na yan na nakatusok doon sa front yard, ang sasakyan niya Tesla. Di ba? Bumili siya ng Tesla, supportado na si Elon, tapos ayaw niya kay Trump. Si Elon, supportado si Trump. So pinaghuhugot niya yung mga, gigil na gigil ako, pinaghuhugot niya yung mga banners. Sa Pilipinas nang nangyayari din yan, di ba? Yung a day before election or every night, pinagtatanggal nila yung mga, kung ayaw nila doon sa kandidato nila, pinaghuhugot nila binabandalize nila yung mga, ang tawag dyan, yung mga banners o yung mga stickers o whatsoever. So ngayon, sabi ni Cooking Kata Recipes, same sila ni BP Sara. Yes, naginigipit. Ganon na ganon ang nangyari kay Trump. So, another thing, meron kasi ating may kwento ko na to, kailan ako mag-ingat. Meron akong kinausap. Isang abogado. Okay? Isang abogado. Nung, ito na nga yung mga kaso-kaso ni Lisa Tanas sa akin. Okay? By the way, 1 down ha. 1 down, putang ina. Okay, 1 down. So anyway, sabi ko sa lawyer na to, how about, lalapit kaya tayo sa mga kongresista. Sabihin ko yung kaputahan ni Lisa at ni Bangag. Alam mo kung ano sabi sa akin ng lawyer na yon? Sabi niya, we have a problem. Sabi ko, what's the problem? Right now, sabi niya, ito yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya sa layman's term. Sabi niya, ang Pilipinas ay hawak ni Biden at suportado ni Biden. Hawak sa liig dahil sa China issue. Sabi ko sa kanya, but I'm American. Sabi ko na gano'n, the government should protect me. Ganyan. I know, sabi niya na gano'n. You have to fight, sabi niya. Fight your own battle. Pag-fight ka sa korte, total nilalabanan mo naman. Pero yung mga kongresista na gusto mong kausapin dito, sabi niya, like mga Democrats, malabo yan. Sabi ko, bakit? Bakit malabo? Hindi yan gagalaw. Kasi, yun nga, mga aso ni Biden. At sabi niya, ang Amerika ngayon, ang laki ng pakinabang ng Amerika sa Pilipinas dahil nakipagsundo o nakikipagsundo sa EDCA na yan. Actually, ang sakit sa akin yun nung sinabi niya sa akin bilang Pilipino. Okay. So, hindi pala makikipagtulungan ng gobyerno sa isang naaaping Amerikano, itong gobyerno ni Biden, dahil ang ina-after niya yung interest ng US, okay, sa Pilipinas, okay, sa Pilipinas at saka sa China. Alam mo kung hindi lang ako Pilipino, kunyari nagkataon hindi ako Pilipino, siguro mumurahin ko yung lahat ng Pilipino. Parang jutang na kayo, ganun. Kaya yung gobyerno namin dito, nakikipagsabuatan sa inyo, bilang ko isang Amerikano, hindi ako makalapit sa sa kongresista namin dahil takot silang mawala yung kung ano man yung pinag-uusapan nila between the US and the Philippines, yung interest ng Amerika, okay, yung interest ng pangkahalalatan. I don't know what, basta yun. So kaya nga ngayon, naisip-isip ka, okay, so, since projected winner na si Trump, ayaw ni Trump ng pulboronic, ayaw niya ng adik. So naisip ko, lahat ng email ng Trump campaign, ng Trump, lahat kung sino hanggang sa apo-apuan ni Trump, I will send the pulboronic video and the authentication. How about that? Ilagay natin. Isilyado natin para pagdating ng pag-upo niya sa January, tignan natin kung ano ang magagawa. For sure, baka mag-plastic yan sila Lisa Tanas. At yung si Bangag, baka magbati-bati. Congratulations, President-elect Trump. Lisa Tanas, ibibigay ko sa Trump campaign yung picture nila Ozat, Mitch Lorenza, ano apelyido ni Mitch? Basta yung Mitch sa buhat mo, nakalimutan ko na pa apelyido na. Sila James Lorenzana, Miss Lazaro, okay? Altenco, ipapakita ko lahat yung bribery mo, Lisa, yung kidnapping mo, yung mga audio mo. I'm thinking right now na i-compile ko lahat yan. Ipo-forward ko lahat yan ng kababuyan ninyo. Especially ang authenticated na sumisinghot si Bangag Jr. Kukumpile ko lahat, maglitanya ako and everything from the start. Okay? Dahil dati Lisa Tanas, di ba? Dati ay gusto mong mag-connect kay Trump. Dati nung naglalaban ka pa lang sa electoral protest mo, dyan sa Smartmatic na yan. Pero ang huli,
eh mandaraya ka pala. Kayo pala ang tunay na mandaraya. Yan, andyan pa yan. May mga resibo ako niyan. May mga message ka pa sa akin, di Satanas. Ipo-forward ko lahat yan. Para pag umupo siya, alam niya na ang presidente ng Pilipinas ay addict. How about that? At saka yung heavy luggage. Ipo-forward ko lahat yan. By hook or by crook. Kung kailangan gumapang ako, papuntang mansyon ni Trump, gagawin ko. Pati ang pandaraya mo sa eleksyon. Andyan si Attorney Glenn Chong naman ang may role niyan. Dahil siya ang may alam talaga dyan. Technically, alam na alam ni Attorney Glenn Chong yan at siya mismo ang buhay na witness. Habang nanonood ako kaninang speech si Trump, sabi ko, bangag, this is it. Okay? This is it. Po-forward ko sa Trump campaign ang pagiging addict at lahat ng mga pinorward sa akin ng mga puting as na yung iba hindi ko pwedeng i-forward for, you know, for security reason dahil ayaw pa ipa-forward ng ating mga puting asan sa Malacanang, I will do the honor. Diba? Tara, batayan mo lang puting. Dahil ngayon, yung ginagawa sa Quadcom, okay? Ang ginagawa sa Quadcom ay puro ka babuyan. Lahat ng kababuyan ninyo kailangan malaman para hindi si Trump mag-ano sa inyo. Hindi yung gobyerno ng Amerika, malaman kung anong klaseng gobyerno ang dinidil nila. Mafia. Diba? Mafia ang dinidil nila. Ba't tignan natin? Okay? Tignan natin kung ano sa tingin nyo, anong gagawin natin sa mga hinayupak na to. Palayasin ng EDCA. Okay? Melvin Nakindanom, ayan, thank you so much. Wilmer Lacar. Janet Celeste. Maaga yan, ma'am. Okay, let's vote in, sabi ni Melody. Garen Mijares. So, anong gusto nyo? So, dahil yung mga alay si Trump, I'm not sure kung yung kaso ba niya sa Smartmatic, hindi ko na-check, di ba? Kinasuhan din niya si Trump eh. Ayan, makikita yan, si Lisa Tanas, nakipag-aliado sa Smartmatic, ay nakipag-aliado, nakipagsabuatan. Yan yung mga dapat malaman nitong papapasok na gobyerno ni Trump eh. Kasi ang dami, pero yung authenticated talaga na pulboronic ni Bangag, yun yung pinaka-importante. Kailangan ma-forward. Kung ngayon pa lang, excuse me, bago pa ma-certify yung ano na yan, electoral votes na yan, okay? Papaano na natin sila? Papaano na natin? Yan natin, dahil lang. Ipapadala na natin yan kay Trump. Okay? Doon sa mga sa mga palangga ko na undocumented, okay, huwag kayo matakot doon palangga. Ayan, no? Trump has, okay, 277 pa rin. This is 15 minutes ago. Live election updates. Oh, Michigan, nakuha niya rin. Oh, wow. Michigan. Ang galing, ha? Anyway, I don't know kung ano-ano pa mga states. Kumusta na? Can I comment? Ito lang kasi napag-usapan namin tungkol kay Kamala. Actually, pwede talaga ako mag-predict eh. Sabi ko kasi dun sa mga kausap ko na mga Democrats, yung iba, gusto ko pasalamatan yung anak ko na dating Dems. Yung anak ko na dating mga Democrat na mga nabudol, binoto na si Trump ngayon. Actually, I will tell you something. Sabi ko sa kay yung bunso. Sabi ko, hoy, bruha. Sinong boboto mo? Sabi niya, lahat kami ng mga friends ko, Trump na kami eh. Sabi ko, bakit? Okay, eto yung isa sa sinabi. At may mag-agree ako. Sabi na ako, mama, kasi sabi ng mga friends ko, even though American citizen of course, US born yun, hindi ka na pwede mag-presidente pag hindi ka US born. Pero ito'y galing sa mga bata at mag-agree ako dito. Mama, napag-usapan kasi namin na pag tinitignan daw nila si Kamala na maging presidente, hindi siya magandang, unang-una wala siyang nagawa. Sabi ko, oh my God, nag-mature ka na. Sabi ko, nag-mature na kayo. Sabi ko, kasi kilala ko yung mga kaibigan niya. Pag nakikita doon nila sila Kamala, hindi daw ito representante ng isang Amerikano. Parang ang sabi, representante ng India. Nag-agree kayo? Somehow yun doon yung tingin ko. Sabi niya kasi although US born siya, para ang nakikita ng majority, although wala naman talagang wala naman talagang solid na Amerikano na ang Native American lang yung solid. But kasi when you see Amerikano, di ba, usually puti talaga. Yun ang sabi nila. Sabi sa akin, ang sabi ng mga kaibigan ko, mama, pag nakikita doon nila si Kamala, they can't imagine na magkakaroon sila ng presidente na Indian. But sabi ko, she's not Indian, US born yan. It doesn't matter. Sabi niya. Kaya yun ang sabi ng mga bata ng 24, 25 they're young. Ang mga kaibigan ng anak ko, iba-ibang lahi yan. Iba-ibang lahi. I mean, iba-ibang mga descent. Meron siyang Russian-American na friend, Arab-American, you know, and these people, these kids, yung nakikita nila. I think the majority of the Filipino people, the majority of the Americans will not vote for Kamala
Dahil sa nakikita niyang pinoproject niya. Hindi kasi very US ang dating. 'Di ba? Very what? Very tawid sa border daw. Kayo ba? May mga ano ba dito? Yes, she's really an Indian descent. Do you think kung ako US born, 'di ba? US born tapos tatakbo ako kunyari sa presidente. I don't think iboboto kasi we have to accept the fact na yung mga sabihin na natin yung talagang born here na from simula sa mga ninuno nila like noon pa na they're here like 1700s, 1700s, 1800s. Kumbaga ito yung mga produkto ng mga immigrants from 1600, 1700, 1800. You know, I don't think they will vote like an Indian descent, sabi nga. Yun ang sabi ng mga bata. Yun ba tingin ninyo? Parang nagbaga-agree ako, no? Mag-agree ba kayo? Kasi pag nakikita ko talaga si Kamala, I feel like I will, kung iboboto ko siya, I feel like I'm voting for an Indian president. Hindi nga siya nakapunta sa border eh. Hindi nga niya alam talaga yung sitwasyon ng mga, yun ang mga tumatawid sa border eh. So yun yung sabi ng mga bata. Ha? Yun yung nakuha kong comment. Kaya sabi ko, kaya gusto kong tumaya ng $1 million doon eh. Kaso lang wala lang ako 1 million. Shit, kung tumaya ako ng 1 million mga palangga, I'm $900,000 richer now. But wala eh, walang pera si Lol. Okay? Pull out na sa February, sabi ni Trollbuster, ang EDCA sites. Tapos, kode tayo na si Bangag. I'm hoping, I'm looking forward for a peace, you know, for peace, world peace. You know why? Kasi yung pera namin eh, you know, yung pera ng mga Amerikano, like Filipino-Americans, whatever descent, yun know, napupunta lang dito sa, you know, sa mga bangag. Katulad yan, yung mga donation namin. Hindi naman nakakarating sa inyo, mga palangga, sa mga biktima ng bagyo. So, hindi lang ako, kung naririnig nyo lang yung mga sentimiento ng mga bata, like yung age ng anak ko, mga 20s, 30s, yung mayroong paninindigan or nakikita nila yung sitwasyon, they are complaining that ang gobyerno ng Amerika nag-spend sa gera, sa Ukraine, sa Pilipinas, o saan-saan pa man, di ba? Diyan sa EDCA na yan. Pero, ang daming nalileft out. Pumunta kayo sa California. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating po ako sa California, hindi ako nakakita ng homeless na pupunta ka ng Beverly Hills. Ando doon na sila ngayon. Dati wala yan. Pumunta ka sa mga high-end. Hindi mo kayo makakita ng homeless. Ngayon, mismo doon sa sa Beverly Hills, kapitbahay na ng mga mansion doon. Disperse lang sila. Yan ang totoo. Mga kababayan. So I'm looking forward to meet, well, ayoko nang paka-ambisyosa, I will try my luck, di ba? I'll try my luck. But one thing I want to do, mga darling, ipipresent ko talaga, o isisend ko talaga yung ni Marcos Jr., yung pulboronic talaga niya. Kasi may impact. Alam niyo ba na nanonood ang buong mundo sa election namin dito ngayon? Kasi magre-reflect talaga yan. I mean, magkakaroon talaga ng apekto sa bawat bansa, especially sa atin dahil yung ating relationship US-American Filipino-American friendship natin, no? Parang Filipino-American Friendship Day. Meron talagang impact yan. We don't know kung ano pa yung mga impact na yun. Pero ang pinaka-visible na impact dito na i-pull out yung mga EDCA sites. Kasi yan eh. I mean, hindi naman natin kailangan mag-gera eh. Diba? But again, hindi rin natin alam yung mga magiging interest, you know. We'll see. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung plano, no, ng Trump campaign. But I think Trump on. Pero ang nakikita ko talaga dito, malaking magiging impact nito sa atin sa Pilipinas. At malay nyo, pag na-present na natin kay Trump yung pulboronic video, baka hudyat na yon para matanggal si Bangag. Di ba? Kasi pinagmamalaki ni Lisa yan eh, ni Lisa Tanas, na malakas sila sa Amerika. Tignan natin, pinagyayabang na yan behind the scene, na malakas daw sila sa Amerika nung sila ay pumasok. Tignan natin kung malakas pa rin sila kapag si Trump na ay, upo na si Trump. Sabi ni Tess, mag-resign. Tess Didoro mag-resign daw si Bangag. Well, dapat nga kayo na ang kayo na ang gumawa ng paraan. Marilyn Alicando, paano na yung EDCA? Well, we'll see kung anong mangyayari. Over here, we're 11,800 total viewers. Thank you mga palangga. So ngayon, tingnan natin kung may update. Dapat mag-ingat si Trump kasi baka gurgurin siya. Alam mo naman yung mga bangag, mahilig talaga silang manggurgur, di ba? Buti na lang hindi nila nagurgur si Trump. Ganon sila ka-eager manggurgur, you know? Kaya di ba muntik na magurgur si Trump dahil talagang alam nila na mananalo eh. Natin makita. Alam nilang mananalo. Oh, by the way, ngayon, may iba na lang ako. Kumusta na dyan? Tingnan mo, yung ginagawa kay Inday Sara. Ang ginagawa kay Inday Sara, tingnan mo yung kanyang mga spokesperson, yung mga officials niya. I forgot, you know, wala sa akin yung data. Pero, di ba, mayroon silang, tingnan lang natin. May nag-send sa akin kanina. Busy-busy ako kanina, mga palangga. Yung tao ni Inday Sara. Okay? Na umalis, na pumunta ng
pumunta ng Amerika. Sinasabi nila na ini-invade o iniiwasan yung WAD committee na yan. My God, this bulok na gobyerno ni Bangag, yang si Tambaluslos na yan, nasangkot sa bribery. Sabi ko nga yan, dapat talaga kung may capital punishment na GTAY, dapat talaga gini-GTAY na yung mga yan. At I'm glad din, at least kahit na mga palangga, okay, mga kababayan, kahit na dilubyo ang nararanasan nyo ngayon, medyo may mga magagandang pangitain para sa Pilipinas. Nabasa nyo ba itong sulat ng open letter? Kaya itong open letter na ito. Okay, ng mga retired. Open letter of the House of Representatives Congressman Martin Romualdez. Ano yata to? AFP. I hope this is real, ano? Ang sabi dito, kahapon ko pa nabasa pero hindi pa natin pag-usapan. Ang sabi kay Romualdez, their speaker, Tambaluslos, with the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Yun na nga, sabi dito, lagyan natin yung number 1, with 15.8 trillion national government debt as August of 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later because you have recommended a 6.3 trillion budget for 2025, a 2025 projected supported national revenue of 4.64 trillion according to Finance Secretary Recto, or a deficit of 1.7 trillion. Kasi kahit anong gawin ninyo ngayon, budget, mangutang lahat, shoot lahat sa bulsa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag. Sabi nito, ang sulat ng mga AFP retired, you squandered 26 billion from the AKAP of the SWD on a fake people's initiative unnecessarily changed the Philippine Constitution. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than 2024. Alam mo, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI EEI Construction, costing 1.25 billion. Alam nyo, itong mga AFP, mga retired at mga hindi retired. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan pang sulatan nito mga to. Hindi na yan dapat sinusulatan. Not only si Romualdez, si Marcos Jr. Diba? Hindi na yan sinusulatan ng mga putang inang yan. Dahil talagang uubusin ang pera ninyo. And I'm looking forward dito sa pagkapanalo ni Trump ay talagang pag nakita niya ang pulboronic video ni Bangag ay magiging maganda ang dulot sa Pilipinas. I don't know kung anong magiging impact nila, kung tatanggapin ba nila, ano yung magiging reaction nila. We can only hope. Pero I will do my best na makaabot sa desk ng bagong presidente ang pagiging addict ni Bangag Jr. Kailangan nating ipaalam sa kanya na huwag siya makipag-deal sa isang addictus benedictus. Huwag niyang suportahan financially yung mga US aid na to kasi hindi naman napupunta sa taong bayan. Okay lang kung yung mga US taxpayers money ay napupunta sa inyo, yung mga donation natin. Kaso lang napupunta sa kanilang sa mga bangag. Tignan mo naman yung 1.5 million US dollars na dinonate namin. Ang dinonate ng EU na total of 6 million for just the year. Anong ginawa? Ano ang ginawa? Binigyan ng tagda-2 yero na kulang pa nga doon sa mga lumalabas na mga pictures, kulang pang panggawa ng kulungan ng aso. Ang ibinigay sa inyo mga taga Bicol, mga taga Batangas, Calabarzon. Maawa kayo sa sarili ninyo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!